Ang mga taga Siracusa ay nagpadala ng kanilang hukbo sa mga taga Peloponneso at nagpasya ang mga Persyano na suportahan ang mga taga Sparta ng pera at mga barko. Rebolta at hidwaan ang banta sa mismong Atenas. Ang mga Ateneyano ay nakaligtas sa iba't ibang dahilan. Una, kulang sa inisyatiba ang kanilang mga kaaway. Ang Corinto at Siracusa ay mabagal na nagdala ng kanilang mga barko sa Aegean at ang iba pang mga kaalyado ng Sparta ay mabagal din na nagbigay ng mga sundalo o barko. Inaasahan ng mga estado ng Ionia na naghimagsik ang proteksyon at marami ang muling sumanib sa panig ng Athena. Mabagal ang mga Persyano na nagpapadala ng ipinangakong pondo at mga barko na nagdulot ng pagkaabala sa mga plano sa labanan. Sa simula ng digmaan, ang mga Atenyano ay maingat na nagtabi ng kaunting pera at 100 barko na gagamitin lamang bilang huling opsyon. Ang mga barkong ito ay pinakawalan at nagsilbing pangunahing bahagi ng hukbong dagat ng mga Atenyano sa buong natitirang bahagi ng digmaan. Isang oligarkikal na revolusyon ang naganap sa Atenas kung saan isang grupo ng 400 ang kumuha ng kapangyarihan. Maaaring posible ang kapayapaan sa Sparta, ngunit tumanggi ang puwersang pandagat ng Atenas na ngayon ay nakabase sa pulo ng Samos. Noong 411 bago si Kristo, nakipaglaban ang mga Hoplite na ito sa mga Spartano sa labanan ng Semi. Itinalaga ng armada ni Alcibiades bilang kanilang pinuno at ipinagpatuloy ang digmaan sa ngalan ng Atenas. Ang kanilang pagtutol ay nagresulta sa muling pagtatatag ng isang demokratikong pamahalaan sa Atenas sa loob ng 2 taon. Ang pagtatagpo sa pagitan ni Cyrus the Younger, Achaemenid satrap ng Asia Minor at anak ni Darius II at general ng Sparta na si Lysander sa Sardis. Ang pagkikita ay inilarawan ni Xenophon. Si Alcibiades, bagaman hinatulan bilang isang traidor, ay may malaking impluwensya pa rin sa Atenas. Pinigilan niya ang hukbong dagat ng Atenas na atakihin ang Atenas. Sa halip, tinulungan niyang maibalik ang demokrasya sa pamamagitan ng mas banayad na presyon. Pinilit din niya ang puwersang pandagat ng Atenas na atakihin ang mga Spartanos sa labanan ng Cyzicus noong 410. Sa labanan, winasak ng mga Atenyano ang puwersa ng mga Spartano at nagtagumpay sa muling pagtatatag ng pinansyal na batayan ng Imperyong Atenyano. Sa pagitan ng 410 at 406, nagwagi ang Atenas ng sunod-sunod na tagumpay at sa huli ay nakuha muli ang malaking bahagi ng kanilang imperyo. Lahat ng ito ay dahil kay Alcibiades. Mula noong 414 bago si Kristo, si Darius II, pinuno ng Achaemenid Empire, ay nagsimulang magalit sa pagtaas ng kapangyarihang Atenean sa Aegean. Pinagawa niya ang kanyang satrap na si Tissaphernes na makipag-alyansa sa Sparta laban sa Atenas. Noong 412 bago si Kristo, nagresulta ito sa muling pagsakop ng Persia sa karamihan ng Ionia. Tumulong din si Tissaphernes sa pagpundo sa hukbong dagat ng Peloponnesian. Sa pagharap sa muling pag-angat ng Atenas mula 408 bago si Kristo, nagpasya si Darius II na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Atenas at bigyan ng mas malakas na suporta ang mga Spartan. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Cyrus the Younger sa Asia Minor bilang satrap ng Lydia, Phrygia Major at Cappadocia at pangkalahatang commander ng mga tropang Persyano. Doon, nakipag-alyansa si Cyrus sa Spartanong general na si Lysander. Sa kanya, natagpuan ni Cyrus ang isang lalaking handang
tumulong sa kanya na maging hari, tulad ng inaasahan ni Lysander na maging ganap na pinuno ng Grasya sa tulong ng prinsipe ng Persia. Kaya't inilaan ni Cyrus ang lahat ng kanyang mga yaman para kay Lysander sa digmaang Peloponnesian. Nang tawagin si Cyrus pabalik sa susa ng kanyang namatay na ama na si Darius, ibinigay niya kay Lysander ang mga kita mula sa lahat ng kanyang mga lungsod sa Asia Minor. Si Cyrus the Younger ay makakakuha ng suporta ng mga Spartan bilang kapalit matapos niyang hilingin sa kanila na ipakita ang kanilang pagiging mabuting kaibigan sa kanya, tulad ng ginawa niya sa kanila noong kanilang digmaan laban sa Atenas. Nang pamunuan niya ang kanyang sariling ekspedisyon patungong Susa noong 401 bago si Kristo upang patalsikin ang kanyang kapatid na si Artaxerxes II. Ang pangkat na kaaway ni Alcibiades ay nagtagumpay sa Atenas kasunod ng isang maliit na tagumpay ng mga Espartano sa kanilang biyasang general na si Lysander sa digmaang pandagat ng Natium noong 406 bago si Kristo. Hindi muling inihalal ng mga Ateniense si Alcibiades at nagpalaya siya ng sarili mula sa lungsod. Hindi na siya mangunguna sa mga Atenean sa labanan. Nanalo ang Atenas sa digmaang pandagat ng Arginose. Ang pwersang pandagat ng Sparta sa ilalim ni Callicratedas ay nawalan ng 70 barko at ang mga Atenyano ay nawalan ng 25 barko. Ngunit dahil sa masamang panahon, hindi nagawang iligtas ng mga Ateniense ang kanilang mga naiwang tauhan o tapusin ang Spartan na hukbo. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ang mga pagkukulang na ito ay nagdulot ng galit sa Atenas at nagresulta sa isang kontrobersyal na paglilitis. Ang paglilitis ay nagresulta sa pagbitay sa 6 na mga pinakamahuhusay na komandante ng hukbong dagat ng Atenas. Ang pamumuno ng Atenas sa dagat ay hahamulin nang wala ang ilan sa mga pinakakayahang leader militar nito at isang demoralized na hukbong dagat. Noong 404 bago si Kristo, ang general ng Atenas na si Alcibiades ay pinaslang ng mga sundalong Persiano na maaaring sumusunod sa utos ng satrap na si Pharnabazus II sa pang-uudyok ni Lysander. Hindi tulad ng ilan sa kanyang mga naunang henerasyon, ang bagong general ng Spartang si Lysander ay hindi miyembro ng mga royal na pamilya ng Sparta at mahusay din sa estratehiyang pandagat. Siya ay isang mahuhusay na diplomat na nagtagumpay pa sa pagbuo ng magandang personal na relasyon sa prinsipe ng Achaemenid na si Cyrus the Younger, anak ni Emperador Darius II. Nang makita ang pagkakataon, agad na naglayag ang pwersang pandagat ng Sparta patungo sa Dardanelles, ang pinagmumulan ng butil ng Atenas. Bilang banta ng gutom, wala nang ibang pagpipilian ng Atenayan na hukbo kundi sumunod. Sa pamamagitan ng mapanlikhang estratehiya, tuluyan tinalo ni Lysander ang pwersang pandagat ng Atenas noong 405 bago si Kristo sa labanan ng Egospotami na nagwasak ng 168 na barko. 12 barkong Atenayan lamang ang nakatakas at ilan sa mga ito ay naglayag patungong Cyrus. Dala si Strategos Conon na nag-aalalang hindi harapin ang paghatol ng asembleya. Dahil sa gutom at sakit mula sa mahabang pag-ugit, sumuko ang Atenas noong ika-25 ng Abril, 404 bago si Kristo, at ang mga kaalyado nito ay hindi nagtagal na sumuko rin. Ang mga demokratiko sa Samos, tapat hanggang sa huli, ay humawak ng kaunti pang matagal at pinayagan silang tumakas na may buhay. Ang pagsuko ay nagtanggal sa Atenas ng mga pader nito, ng hukbo nito, at ng lahat ng mga pag-aari nito sa ibang bansa. Ang Corinto at Tebas ay humiling na ang Atenas ay wasakin at ang lahat ng mga mamamayan nito
ay gawing alipin. Gayunpaman, inihayag ng mga Espartano ang kanilang pagtanggi na sirain ang isang lungsod na nagbigay ng mabuting serbisyo sa panahon ng pinakamalaking mapanganib sa Gresya, at isinama ang Atenas sa kanilang sariling sistema. Ang Atenas ay dapat magkaroon ng parehong mga kaibigan at kaaway tulad ng Sparta. Ang digmaang Peloponnesian ay nagmarka ng katapusan ng ginintuang panahon ng Gresya, isang pagbabago sa mga estilo ng digmaan at ang pagbagsak ng Atenas na dating pinakamalakas na lungsod-estado sa Gresya. Ang balanse ng kapangyarihan sa Gresya ay nagbago nang ang Atenas ay nasakop ng Spartanong Imperyo. Patuloy itong umiiral sa ilalim ng sunod-sunod na mga tirano at pagkatapos ay isang demokrasya. Nawala ang dominyo ng Atenas sa rehiyon sa Sparta hanggang sa parehong nasakop. Hindi nagtagal ng isang siglo at naging bahagi ng kaharian ng Macedon. Hanggang dito na lamang mga kapatid, maliwanag na agawan sa kapangyarihan at nasasakupan ng dahilan sa naganap na digmaan na ito. Pinapakita sa kwentong ito, nagwagi man ang estado ng Sparta sa napakalugo at napakahabang labanan, subalit sa bandang huli ay parehong bumagsak ang buong bansa at nasakop sa kamay ng mga dayuhan. Maliwanag na ang pagkawatak-watak at hindi pagkakaisa ng mga estado ng isang bansa ay nagdadala ito ng kahinaan. Hanggang dito na lamang mga kapatid, hanggang sa susunod na kwento ng mga kasaysayan ng mga digmaan sa ating daigdig.